Araw po sa lahat, 'no. So, iba-vlog ko lang yung civil code, yung Article 1144 o 1144 ng Civil Code. Kasi marami tayong nagke-credit card at maraming natatakot dito. So, consult a lawyer. So, bago kayo pumunta sa lawyer, dapat alam niyo na 'tong basic na ano na 'to, basic na bagay. So, ayon sa ating civil code, ang prescription period ng credit card o ng kahit na anong civil, yung contracts and obligations, 10 years lang yan. So, after 10 years, hindi na kayo pwedeng habulin ng kreditor. Okay? 10 years lang ang tinatagal niya. So, kung sa tingin nyo matagal ng 10 years yan at hindi kayo nagde-demand, hindi na kayo pwedeng makulong dahil dyan. Kasi ang sinasabi ng Civil Code, 10 years lang ang prescription period. Nangyari yung malaking utang nyo. So, hanggang 10 years yon. Within 10 years, dun lang kayo pwedeng kasuhan ng civil case. Kasi ang credit card dispute is sa civil case. Yung right of action naman, diba nag-vlog ako about locus standi? Yung tao na pwedeng, kayo ba yung tao na karapat dapat na magdemanda? Etong right of action is, eto na yung magfa-file na kayo mismo ng demanda o you would take legal action. So, ibig sabihin, kayo yung tao, biktima, yung locus standi, kayong karapat dapat na tao. Etong right of action is yung karapatan yung magdemanda. Kasi minsan, kayo na yung may karapatan dahil nga ayaw nyo na ng gulo, dahil mahabang proseso, hindi kayo nagsasampa ng demanda. And then sa huli, pag nagbago isip nyo, huli na. So yung right of action is yung karapatan ng mga biktima o yung mga nalagay sa alanganin na magdemanda. Okay? Yun yung right of action. Pero yung Article 1144, yun ang dapat tandaan nyo kasi yan ang sasabihin sa inyo ng mga lawyer, yung sa civil code. 10 years lang yan. So, kung meron kayong outstanding balance sa credit card, dapat masettle nyo na yan dahil dun sa after 15 days, mabubura na yan sa CIC, sa Credit Information Corporation. After 15 days, pag nasettle nyo na yung balance nyo, mabubura na yan. And dapat within 3 years, mabubura na kayo sa database yung delinquent payer. So, hindi kayo mabablacklist kung if ever gusto nyo rin magkaroon ng credit card. So, yan yung mga dapat kinukonsulta nyo sa abogado. Kasi nga, minsan maraming natatakot sa credit card kung anong gagawin. So, kahit ako So, mabuti na't nalaman natin yan. Ayan, ako nagbabasa lang. So, dapat, bago kayo pumunta sa abogado, may alam na kayo. So, lalagay ko rin dito, disclaimer ako, consult a lawyer. So, yun lang po.